Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Caleb, ang inyong maging tagapanguna ngayong hapong ito. Welcome po sa 3 p.m. Tagalog service ng Green Hills Christian Fellowship. Una po sa lahat, nais ko pong batiin ng Happy Father's Day sa mga tatay po, sa mga nanonood po sa atin ngayon. Whether kayo po ay biological father or spiritual father na nagli-lead ng mga growth group or nagdi-disciple, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako sa pagbasa ng banal na kasulatan. Maaari po natin buksan ang ating Bible o i-on ang ating mga gadget sa Aklat ng Lucas, Kabanata 15, Talata 11 hanggang 24. Muli, Aklat ng Lucas, Kabanata 15, Talata 11 hanggang 24. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, inanyayahan ko po kayo na tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang kanyang salita. Sinabi niya, may isang lalaking may 2 anak na lalaki. Ang nakakabatang anak ay nagsabi sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mga ari-arian na nauukol sa akin. Binahagi ng ama sa kanya ang kanyang kabuhayan. Lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat ng sa kanya, ang nakakabatang anak na lalaki ay umalis. Nagtungo siya sa isang malayong lupain at doon nilustay ang kanyang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pamumuhay. Ngunit nang magugol na niya ang lahat, nagkaroon ng isang matinding taggutom sa lupaing iyon at nagsimula siyang mga ilangan. Humayo siya at sumama sa isang mamamayan ng lupaing iyon. At siya ay sinugo niya sa mga bukirin upang magpakain ng mga baboy. Mahigpit niyang hinangad na kumain ng mga bunga ng punong kahoy na ipinakakain sa mga baboy sapagkat wala sinumang nagbibigay sa kanya. Nang manauli ang kanyang kaisipan, sinabi niya, Ang aking ama ay maraming upahang utusan. Sagana sila sa tinapay samantalang ako ay namamatay dahil sa gutom. Tatayo ako at pupunta ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong isa sa iyong mga upahang utusan. Sa pagtayo niya, pumunta siya sa kanyang ama, ngunit malayo pa, siya ay nakita na siya ng kanyang ama at ito ay nahabag sa kanya. Ang ama ay tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Sabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gayunman, sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dalhin niyo ang pinakamainam na kasuotan at isuot niyo sa kanya. Magbigay kayo ng singsing para sa kanyang kamay at panyapak para sa kanyang mga paa. Magdala kayo ng pinatabang guya at katayin ito. Tayo ay kakain at magsaya. Ito ay sapagkat ang anak kong ito ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala at natagpuan. Sila ay nagsimulang magsaya. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Gusto kong i-greet ang bawat isa sa inyo ng Happy Father's Day sa mga biological, adoptive at spiritual fathers na nanonood sa atin sa Facebook, sa YouTube at pati na rin sa DZAS, mga nakikinig sa radyo. No? Tradisyon po natin yan dito sa GCF na mag-greet po namin kayong lahat at lalong-lalo na ang mensahe po natin ngayong hapon ay patungkol sa Alibughang Ama. Ito ay mensahe para sa araw ng mga ama. Kaya naman babalikan natin ang isang pamilyar na kwento sa Lucas 15 at gusto nating alalahanin ano nga ba ang kwento na ito at paano ito magiging lesson sa mga ama, sa mga pamilya at sa simbahan ngayon. Pero ang tanong ko muna, bago po natin pag-aralan yan at bago pa natin i-celebrate ng husto ang Father's Day, no? Sana wag niyo akong tutulugan dyan dahil alam ko marami na sa inyo nakakain ng masarap na lunch na niluto ng mga mommies dyan, no? So I hope that I have your attention. But before we begin, I'd like to ask this important question. Naging prodigal son or daughter ka na rin ba? O may kakilala kang anak
nephew or niece na tingin mo, ay, etong batang to, prodigal son to, prodigal daughter to. Very negative usually yung connotation natin dyan sa word na prodigal o alibugha. Dahil totoo naman, when you look up in the dictionary, pag titignan nyo po sa Google, ang ibig sabihin daw ng word na prodigal ay isang tao na that spends so much money and resources freely and recklessly. Wasteful extravagance, having or giving something on a lavish scale. So yung mga words na associated sa prodigal na word ay wasteful. Yun nga, sinabi ko, extravagant. Pero sa kabilang banda, dinidescribe din ang isang taong prodigal na parang generous, lavish, o bountiful. In the same way, ganun din po yung word na alibugha. Sabi nga sa Filipino English Dictionary Help.com, ang mga adjectives na angkop sa salitang alibugha ay masagana. So positive yun, Pero tinuturing din na mapagwaldas ang isang taong alibugha o mapaglustay at mapagtapon. So merong negative at positive connotations ito. Kaya naman, gusto nating maintindihan lalo itong word na ito dahil tingin natin, naririnig natin siya palagi, lalong-lalo sa mga lumaki sa naririnig sa Sunday school o sa church ang parables ng Lord at narinig na itong parable na ito tungkol sa prodigal son. Pero suriin natin ulit, bakit nga ba isinulat ni Kristo ang storya tungkol sa prodigal son kung hindi naman talaga ito yung main character at main issue dun sa story na ikinuwento niya nung time na ito sa Luke chapter 15. So, puntahan niyo po yung mga Bibles ninyo, sa Luke 15, sa beginning ng ating chapter, nakalagay doon, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuring na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa Kanya. Kaya naman, nagreklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito, sinasabi nila ito patungkol kay Jesus, ang taong ito, itong si Jesus na to, tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. So, ito po yung konteksto. Kaya naman merong tatlong parables, o tatlong matalinhagang kwento na ibinigay si Jesus sa mga hearers niya at kasama na doon yung mga Pharisees at teachers of the law. Nagsimula siya in verses 3 to 7 doon sa matalinghagang kwento patungkol sa nawawalang tupa. And then, pagdating sa verses 8 to 11, nagbigay din siya ng kwento patungkol dun sa babae na nawala niya yung pilak niya. And then finally, in verses 11 to 32, nagkwento naman siya patungkol sa alibughang anak o yung prodigal son. Ngunit, ang tunay nga na intensyon dito ay hindi lang para makapagkwento si Jesus patungkol sa isang nawawalang pera, na nahanap ng isang babae, o patungkol sa isang pastol na hinahanap yung kanyang nawawalang tupa, o patungkol sa isang dysfunctional at nag-aaway na family na nagkakagulo na. Hindi lang po nais ng Diyos natin na si Kristo na magkwento ng telenovela. Meron po siyang purpose. At ito nga ay makikita natin doon sa mga reklamo, kritisismo, at sa galit ng mga Pariseo sa Kanya. Dahil hindi nila maintindihan at para sa kanilang mga opinyon, tila parang ini-endorso na ata ni Kristo na katanggap-tanggap sa Diyos Ama ang lifestyle at makasalanang pamumuhay ng mga taong ito na kinakasama ni Jesus. Ito ang mga outcasts, mga rejected, yung hinding-hindi mo lalapitan dahil sa oras na lumapit ka, dun sa panahon nila, hinding-hindi ka na makakapunta sa synagogue. You will be considered unclean and you will be associated with the sinners. Ayaw na ayaw nila yun. Parang isang napakayamang tao na hinding-hindi mo makikita sa barangay ng mga squatter. Parang diring-diri sila. Dahil socially, re-reject din sila at pangalawa, hindi na sila makaka-worship sa temple. You're considered unclean. So there was a big issue that Jesus was addressing politically, socially, and spiritually. Kaya naman, higit pa sa kwento ng isang prodigal son ang ating pag-aaral ngayong hapon.
This is the story of the prodigal father, ang alibughang ama. The lavish father, the bountiful father, the very generous father. Sa unang punto po natin ng pag-aaral ngayon, makikita po natin in verses 11 to 16, yung first part ng kwentong ito, no? Ang naglayas na anak, ang nasirang buhay dahil sa pagkamakasarili. So yan po yung una nating makikita in this first section of this story, na meron po tayong examples na makukuha dahil nung habang kinukwento nga ito ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig noon, lalong-lalo na sa mga Pariseo at teachers of the law, no? Yung mga tagapagturo at mga experts sa scripture noon, meron po siyang pakay at nais pong maintindihan ni Kristo na kayo na may kritisismo sa akin kung paano ko nilalapitan at kung paano ko iniibig ang mga taong sinasabi niyong outcasts ngayon, ay meron po akong intensyon sa kanila at intensyon rin sa inyo ngayon kung bakit nais kong ituro sa inyong kwentong ito. Kaya yung kwento ni Jesus ay nagsimula ngayon sa kasalanan ng isang makasariling anak na naglayas. So in verse 12, ang gusto po nating matutunan dito, no, yung first part dito, tulad ng anak na nilustay ang mga ari-ariang ibinigay sa kanya ng kanyang mapagmahal na ama, paano nga ba natin ngayon sa buhay natin bilang mga Kristiyano, paano nga ba natin, kumbaga ay naigagaya ang attitude at perspective ng prodigal son na ito? Kasi baka mamaya hindi po natin alam, we are becoming the prodigal son ourselves, no? What are some questions na pwede nating tanungin sa atin kung baka nga naman meron sa atin na nagsisimula ng maging tulad ng isang prodigal son na makasarili? Unang-una in verse 12, no? Pilit mo na bang inaangkin ang hindi pa nararapat para sa'yo? Has it come to a point in your life na inaangkin mo na ang mga bagay na hindi pa nakatakda para sa iyo? And we see that in verse 12. Sabi doon, no, yung nakababatang anak, pinuntahan niya yung ama niya. Dad, bigay mo na sa akin lahat ng mana ko. Yung para sa akin, ha? Yung lahat ng dapat ibibigay mo sa akin na ihahati-hati mo sa aming magkakapatid, ibigay mo na yung portion ko. At bukod pa dyan, kinuha na rin niya yung mga ari-arian niya at ayun na nga, ang ginawa ng ama, in verse 12, binahagi ng ama ito sa kanyang anak. So yung son, excited at ready na kunin yung yaman na tingin niya ay dapat makuha na niya. And the father gave it. He just gave it. At yan yung nais kong tanungin sa atin ngayon, in the same way, pilit mo na rin bang inaangkin ang hindi pa nararapat para sa'yo? That's what we want to ask ourselves in verse 12. Sabi nga sa NIV Study Bible, ibig sabihin nito na nais na ng anak na mamatay na ang kanyang tatay dahil kinukuha na niya yung mana niya. Kung i-rephrase ko yung request ng anak sa tatay niya, Dad, mamatay ka na. Akin na yung mana na dapat para sa akin. Bigay mo na sa akin yan. I consider you dead. Ganon na halos yung statement ng son dun sa tatay niya. Makikita natin dito na hinihingi na nga niya yung yaman na in due time ibibigay rin naman ng ama sa kanya. Para naman sa atin ngayon, tulad ng batang anak, dumating na ba sa punto ng ating buhay na gagawin mo na ang lahat ng iyong makakaya upang masaiyo, upang makuha mo sa kahit anong paraan, mabuti man o masama, para lang guminhawa ka sa buhay, para lang makuha mo lahat ng gusto mo? Nauuna na ba para sa'yo ang mga pangarap mo, imbis na pagtiwalaan mo ang Panginoon at ang timing niya at ang kalooban niya para sa iyo?
Yun yung una nating tinanong sa ating mga sarili ngayon, ano? As we think of the lesson in the prodigal son, no? Pilit mo na bang inaangkin ang hindi pa nararapat sa'yo? In verse 13, gusto rin nating tanungin sa ating mga sarili, like the prodigal son, tinatalikuran mo na din ba ang iyong mga mahal sa buhay? In verse 13, tinatalikuran mo na rin ba ang iyong mga mahal sa buhay? Because that's what happened in verse 13. Lumipas ang ilang araw, pagkatipon ng lahat ng nasa kanya. No? So it took a few days more. So nung verse 12, ni-request na niya yung mana niya at hindi pa siya nasatisfy doon, ha? Nilista pa niya marahil siguro yung lahat ng mga bagay na binigay sa kanya ng tatay niya o nasambot niya sa kanyang mga kapatid at sinabi niya, oh, akin to oh, yung aso na yan, oh, yung kabayong yan, akin yung mga yan dadalhin ko na rin yan. At lumayas na nga siya papalayo sa kanyang pamilya. Ilang araw niyang ginawa to. Hindi lang siguro isang gabi, 2, 3, marahil it took him days for him to finally get all the resources para maihakot niya lahat yung tingin niya ay sa kanya at property niya, na tila ba nakalimutan niya, ito ay resources at ito ay yaman na galing sa ama niya, no? Naglayas nga yung nakababatang anak at wala na siyang balak pang umuwi. Paano natin nalaman yan? Hindi siya nagtayo ng negosyo o nagnais na palakihin yung yaman ng kanilang pamilya. Pwede naman niya sabihin, Tatay, gusto ko pong kunin yung parte ng ari-arian na dapat ibibigay mo sa akin kasi gusto ko pang palaguin yung negosyo natin dito sa bayan natin. Hindi. Alam niyo kung bakit? Sabi ng NIV Cultural Background Study Bible, hindi niya maibebenta lahat ng ari-arian niya o lahat ng mana na nakuha niya sa tatay niya at that early stage because kailangang mamatay muna talaga yung ama bago niya talaga malustay lahat. So, plinano na niya na hindi magstay doon sa probinsya o doon sa lungsod nila. Talagang sinadya niyang umalis sa ibang bayan kung saan may ibang batas, may ibang kultura, may ibang mga sinusunod na mga patakaran para magamit niya yung nakuha niyang pera at yaman ayon sa kagustuhan niya. Yan po ang nangyari sa anak. Tinalikuran na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya para sa atin ngayon, tulad ng anak, dahan-dahan na din ba nating binabawasan yung oras na ginugugol dapat natin sa mga pamilya natin? Lamang na ba ang oras na ginugugol natin para sa mga material na bagay na tingin natin ay makakapagbigay sa atin ng walang hanggang kasiyahan? Handa na ba tayo sa puntong ito ng mga buhay natin na iwanan ng lahat, na talikuran ng ating mga pamilya dahil merong bagong at mas marangyang buhay tayong inaasam? Pangatlo, gusto kong tanungin sa ating lahat, kung nandun na tayo sa punto ng ating pananampalataya at ang ating relationship with our families na walang pigil na nating ginagawa ang lahat ng bagay ayon sa ating kagustuhan. Makikita po natin yan sa verse 13 din. Sabi doon, no? Nagtungo ang anak sa isang malayong lupain. Doon niya nilustay ang kanyang ari-arian. Siya ay namuhay ng magulong pamumuhay. So hindi lang niya basta-basta ginastos, di lang niya basta-basta binenta yung yaman at salapi niya. Ang nangyari, naging magulo yung pamumuhay niya na taliwas at opposite doon sa mga bagay na kinalakihan niya. Doon sa mga bagay na natutunan niya. Doon sa mga bagay na ipinasa sa kanya ng kanyang ama, ng kanyang pamilya. Makikita natin dito na bukod pa sa pagtalikod sa kanyang pamilya, tila tinalikuran na rin niya ang anumang mabuting asal, anumang mabuting leksyon na binahagi sa kanya ng kanyang simbahan o ng kanyang synagogue, no? Dahil opposite na talaga yung lifestyle na pinili niya. Ibang-iba na. Bukod pa sa paglustay ng mana, bukod pa sa paglustay ng pera, magulo niyang ginastos ang lahat ng ari-arian niya.
Sabi nga ng mga kabataan, YOLO mindset, you only live once. Parang rockstar na walang makakapigil na magagawa niya anuman ang gusto niya. Kaya naman tanong din sa atin ngayon, base sa example ng nakikita natin sa prodigal son. Tayo rin ba ay nasa punto na ng ating buhay na bukod pa sa pamilya, tatalikuran na rin natin yung mga tingin natin ay outdated o boring na pamumuhay ng isang tapat na Kristiyano? Lamang na ba sa mga puso natin yung pagnanais natin na makamtam din natin yung buhay na nakikita natin sa Facebook, sa Instagram, mga celebrities at YouTubers na tingin natin ay sobrang ganda ang buhay nila, at handa na rin ba tayong mag-move on sa Diyos, sa simbahan, upang palitan yung boring at outdated na lifestyle ng pagiging Kristiyano? Sobrang attractive na ba ang mga nakikita natin sa mundo ngayon na handa ka nang iwan ang lahat para lang ma-experience mo yung mga pinapangarap mo? At panghuli, in verses 15 to 16, gusto kong tanungin sa ating lahat ngayon, wala ka na rin bang matakbuhan at halos kumakapit ka na ba sa patalim ngayon? Dahil tinalikuran mo na ang iyong pananampalataya, tinatalikuran mo na ang iyong Diyos, at tinalikuran mo na ang iyong pamilya. Sabi nga dyan, nung nagkaroon na ng matinding taggutom in verse 14, humayo siya, yung anak, in verse 15, at sumama siya sa isang mamamayan ng lupain kung saan nagastos niya yung lahat ng ari-arian niya, at kinuha siya upang maging alipin sa isang bukirin at magpakain ng mga baboy. Hinagad niya na kainin yung mga punong kahoy na pinakakain sa mga baboy dahil wala na siyang makain, wala na siyang pera, at wala siyang matakbuhan na tao na magbibigay tulong sa kanya. Walang-wala na siya. Mula sa pagiging isang anak ng napakayamang ama, siya na ngayon ay isang alipin na naninilbihan. Hindi para sa mga tao. Naninilbihan siya sa mga hayop. Mga hayop na hindi niya makain dahil bawal na bawal ito sa kanilang kultura. At kinamumuhian nila dahil sinabi nga sa kanilang religious practice at sinabi sa kanilang scripture na wag mong kakainin yung mga animal tulad ng baboy. Hindi yan allowed sa ating religious experience. So, kung naninilbihan siya at nagpapakain ng mga baboy, hindi rin siya makatakbo kahit kanino man, dahil sino man ang lapitan niya, maaalala nila, no, ito, alipin lang to na nagsisilbi sa mga baboy. Huwag nating lapitan yan dahil hindi tayo makakasimba. We will be considered unclean kung mag-fellowship tayo dito sa aliping to na nakatira sa mga tirahan ng mga baboy at pinaglilingkuran yung mga baboy. Ganon na po kalala yung estado ng buhay niya. Bilang isang napakayamang binata, anak ng isang napakayamang ama, eto siya ngayon, nagdurusa at namamatay na sa gutom. Tayo din ba ngayon, imbis na nasa piling ng ating mga mahal sa buhay, imbis na nasa piling ng ating mapagmahal na Diyos Ama, ay pinipili na rin ba natin ang ating mga pagkakasala dahil sa ating pride? Dahil ayaw nating aminin na hindi natin kaya ang buhay na to by our own strength. Hindi ba pinapakita na sa atin ngayon ng Panginoon na walang bagay na malulutasan kung tingin mo na sarili mo lang yung makakalutas sa lahat ng problema mo? Every so often, it can happen. Like the prodigal son, you can live your own life, choose the way you want to live. But time and again, ipapakita sa atin ng mundo
na hindi mo kakayanin mag-isa. Dadating at dadating sa punto na hindi sapat kung ano yung meron ka upang mabili ang lahat ng seguridad na mabibili mo sa mundo ngayon. No amount of money, no amount of wealth, no amount of possessions will ever replace what you will need at the end of your life. Walang-wala. Andun na ba tayo sa punto ng buhay natin ngayon? Wala na tayong ibang matakbuhan dahil sa pride natin at kumakapit na tayo sa patalim. Ganito na lamang ang lakas ng kasalanan na ibig tayong ilayo sa piling ng ating mapagmahal na Ama. Yung mapagmahal na Ama natin, nais niyang ibigay sa atin ang buhay na hindi natin makukuha o mabibili sa mundo ng mana o salapi. Walang anumang yaman dito sa lupa ang papantay sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga sa Juan 10:10, naparito ako, sabi ni Kristo, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana at ganap. Ito ang pamana sa atin ng Diyos na maaari nating maranasan ngayon pa lamang dito sa lupa sa pamamagitan ng pag-ibig na alay sa atin ni Kristo. Di man natin makukuha lahat ng inaasam natin sa buhay dahil hindi naman yan ang pangako ng Christianity. Hindi naman pangako ng Christianity na pag tinanggap mo ang pag-ibig ni Kristo at umamin ka sa iyong mga kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun na mawawala lahat ng problema mo. Minsan pa nga, magi-intensify yung problem mo. Minsan pa nga, lalong dadami yung mga kaaway mo because you will have to make certain choices in life na pipiliin mo ang Diyos o pipiliin mo pa rin ba yung mga makasalanang pamumuhay na nakikita mo na mas kaakit-akit sa mata ng ibang tao. Yan yung nangyari sa prodigal son. Kaya naman, ang panawagan sa atin ng Diyos ngayon ay humingi tayo ng kapatawaran. Kapatawaran na binibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Dahil sabi nga sa Romans 5:8, namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Naalala ko, nung unang beses na magpapakilala ako sa aking magiging future father at mother-in-law. For the first time, kabadong-kabado ako. At talagang handa ako na mag-marathon. Papauwi. Papuntang Pasig, papauwi. Galing Cavite. Kung sakali man na labasan ako ng itak ni Tatay Danilo. Pero awa ng Diyos, yung napakatapang na Caviteñong father-in-law ko na si Tatay Danilo, naging okay naman kami. Dahil sa una namin pagkikita, binigay niya ni nanay at ni tatay ang kanilang blessing sa amin ni Joanne para kami ay maging boyfriend at girlfriend. Nagulat na lang ako doon sa second time na bumisita ako. Diba usually, kung manliligaw ka, ewan ko ngayon sa mga kalalakihan ngayon, pero tinuro sa akin ng mga magulang ko na kung ikaw yung nangliligaw, kailangan mag-effort ka, kailangan ipakita mo kung sino ka talaga at ipakita mo kung ano ang identity mo bilang lalaki sa pamilya na kikilalanin mo at para sa babae na pinagdadasal mo. So, nung second time na bumisita ako dun sa bahay nila Tatay Danny at nila nanay, habang nandun ako sa loob at kinakain ko yung hinanda ni nanay na masasarap na ulam at handa, wala namang celebration, if I remember correctly, kung bakit ako nandun, bumisita lang. Ningid sa kaalaman ko, si Tatay Danny, wala dun sa
wala doon sa loob ng bahay, andun siya sa labas. So iniisip ko, baka may ginagawa lang, may kausap na iba, o baka nasa bukid, no? Pero hindi ko alam, halos magdadalawang oras na pala niyang nililinis yung dala kong sasakyan. Can you imagine? Boyfriend pa lang po ako noon ni Joanne. Kung tutuusin, ako pa nga dapat yung naglilinis ng mga sasakyan nila. Ako pa nga siguro dapat yung tumutulong sa kanya sa bukid kung bumaba man siya. Pero yung future father-in-law ko, si Tatay Danny, siya pa yung naglinis ng napakarumi kong sasakyan. Yan si Tatay Danny. Hindi man siya perpektong tatay tulad ko at marami pang ama, no? Na minsan ay napipikod, nagagalit, naiinis at nauubusan ng pasensya. Pero nakikita ko, lalong-lalo na doon sa pagkakataong iyon, kung sino talaga si Tatay Danny. Dahil hindi man niya may express in words kung ano yung nararamdaman niya, pero kita ko sa effort niya kung ano ang nararamdaman niya, hindi lang para sa akin, pero para sa family niya, sa asawa niya at sa mga anak niya at sa mga apo niya. Yan si Tatay Danny. Kaya tayo bilang mga nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang wangis at anyo, at tayo bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kailangang alalahanin natin na anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, maaari tayong makalalapit sa ating Diyos Ama. Anuman ang ating pagkakamali, maaari tayong lumapit at maaari nating sabihin, Lord, forgive me. God, forgive me. Lahat tayo ay binibigyan ngayon ng pagkakataon sa pamamagitan ng mabuting balita ng Diyos at sa pamamagitan ng salita ng Diyos na maaari pa rin nating baguhin at ayusin ang ating mga attitude dahil sa nakikita nating karakter at kabaitan ng ating Panginoon. Ang tanong, willing ba tayong umamin sa ating mga pagkakamali? To the fathers, like me, it's never too late to say sorry to your children. And to the children, like the prodigal son, it's never too late to say sorry to your parents. It's never too late. Pangalawa, no? Yung unang mga verses, 11 to 16, nakita natin yung sin ng isang anak, ng isang prodigal son. Pero ito naman, yung main character ng kwento ng parable na ito. Yung prodigal father, yung alibughang ama. At sinasabi natin siya ay alibughang dahil makikita natin na kahit makasalanan yung anak niya, nagalak pa rin siya bilang ama dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Ito ang kwento ng nagalak na ama. Sa pag-ibig niya, napapawi sa pait ng nakaraan ng anak niya. Makikita natin yan in verses 17 to 24. Tulad ng isang amang mainit na tinanggap ang pagbabalik ng kanyang makasalanang anak, higit palalo ang pagmamahal sa atin ng Diyos sa kung sino man ang nagnanais na manumbalik sa Kanya. Kaya naman higit na controversial itong mga parables ni Jesus noon at pati na rin hanggang ngayon, it is very controversial. Kung susuriin natin, sabi sa NIV Cultural Study Bible, itong tatlong parables na ito, yung parable of the lost sheep, parable of the lost coin, parable of the prodigal son. These are three main characters na yung mga Pharisees and teachers of the law, they would never think that they would associate with these people. Hindi sila makikipag-fellowship sa mga klaseng tao na to. Bakit? Yung pastol, yung shepherd, hindi isipin ng isang Pharisee or teacher of the law na makipag-fellowship with that kind of worker, with that kind of shepherd. It is unthinkable for them. Bakit? They will be considered ceremonially unclean. Pangalawa, yung babae sa kwento ng parable of the lost coin. Even in the temple courts, even in their justice system, hindi nila pagkakatiwalaan ang testimonya ng isang babae dahil para sa kanila, second-rate citizens ang babae. And then thirdly,
Never could Pharisees and teachers of the law would imagine that there would be a father who will not punish his son for what his son did, na halos patayin na yung kanyang ama. These three people represent three different kinds of people that we still encounter today. Sinners, outcasts, rejected of society. Kaya naman sinasabi dito ni Jesus, I fellowship with them, and therefore, as I fellowship with them, sinasabi niya sa mga Pharisees, teachers of the law, at sa atin ngayon, this is the love of God. That anyone who comes near to the Son will have access to the Father. At yun yung ginawa naman ng mga tao na lumapit sa Kanya. These were people na talagang rejected at outcasts sa mga communities nila noon, sa culture nila noon, sa religion nila. Pero ito si Jesus. Pinapakita ni Jesus na ang kanyang kingdom na tinataguyod niya noon at hanggang ngayon ay binibigyan niya ng dangal, binibigyan niya ng worth, at pinapakita niya ang pagmamahal ng Diyos Ama sa mga taong walang-wala, sa mga taong mabababa, at sa mga taong inaapi. Makikita natin yan in verses 17 to 19 and verse 21. Sabi nga nung anak, nung na-realize niya na mas mabuti pang umuwi na lang ako, sabi niya, Ama, nagkasala ako. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Kitang-kita po natin yung repentance ng anak, ano? When he realized everything that he's done. At marahil nung na-realize niya na malalampasan niya yung pait nung kasalukuyan niya at nung nakaraan niya, kung tapat siyang magsisisi sa mga pagkakamali niya. Yun yung realization niya at maari din nating realization ito dapat today, ano? Maari nating malampasan ang pait ng mga nakaraan natin kung tayo ay tapat na magsisisi sa ating mga pagkakamali. Because that's what the Son did. And that is what the Father did. He recognized a change of heart. He saw repentance at kanya nga namang tinanggap ito, no? Matapos marahil ng maalala nga at magsisi ng yung anak sa mga pinaggagawa niya, siguro ang pinakamahalagang remembrance na na-recollect niya habang naninilbihan siya dun sa mga baboy, naalala niya siguro, ang bait-bait ng tatay ko. Bakit ko naman ginawa yun sa tatay ko? Binigay na niya lahat sa akin. Uuwi na lang ako. Hindi ko deserve na maging anak ng tatay ko, pero uwi na lang ako. At least alam ko, may grace sa tatay ko na makakauwi ako. Yun siguro yung realization niya, no? And in order for the son to feel that, ay ibig sabihin, alam na alam nga niya kung sino yung ama niya. Because napakarami na akong na-counsel dito sa church natin at mga naging kaibigan ko na through the years that I was a pastor, oftentimes, naririnig ko sa kanila. At minsan nang narinig ko na ito sa kaibigan kong si Pastor Rolivic Tira. The way we view God today, regardless of your faith, is influenced by how you view your Father. Let me repeat that, no? The way you behave today and the way you view God today reflects the way you view your father, the way you think of your earthly father, your biological or earthly father. And this is so true in this story na nakikita natin. Bumalik yung anak dahil marahil kilala niya yung ama. Dahil kung ibang anak siguro to, hindi na nila iisiping umuwi dahil baka napatay na sila sa gulpe. Baka naipakulong pa sila o baka nireject lang sila lalo. Kaya tulad ng anak,
Hindi man mawawala at maglalaho ng magic ang lahat ng mga masasakit na pinagdadaanan natin. Yung nakaraan natin, yung sin natin, at yung consequences ng sin. Hindi man mawawala lahat yan. Pero ang maganda sa Diyos, sa Panginoon natin, tapat siya, natatanggapin tayo at bibigyan tayo ng pagkakataong makamove on at malampasan ang ating mga pinagdadaanan ng kasama siya. Nang kasama siya. At yun yung maganda dito dahil makikita natin in letter B, in point B, malayo pa lang, no? In verses 20, 22 to 24, malayo pa lang yung anak. Napansin na nung ama na anak ko yun At siguro nagbulong-bulungan na yung mga alipin. Uy, umuwi na si sir. Umuwi na si sir. Nako, baka gugulpihin to ng tatay niya. Nako, ano kayang mangyayari? Ipapadakip kaya ng tatay niya ito sa mga otoridad para ma-stone to death itong anak na to, itong suwail na anak na to? Kasi culturally, pwede yun I think from Pastor Ro Peñaranda many years ago, our former youth pastor then, that the reason why probably the father ran to his son and held his son, niyakap yung kanyang anak, bago pa man makalapit yung anak niya sa kanya, ay dahil baka yung chismisan ng community, yung galit ng ibang mga alipin, at yung inis ng mga religious leaders sa community nila, they may have taken the stones themselves to throw into the son. But what this father did was to hold his son and say, anak ko to. Walang nagbago. Bumalik na siya at mahal na mahal ko pa rin siya. Mahal ko siya. Nothing changes. I don't care what you think. Siguro yun yung iniisip ng tatay, I don't care what you all think. This is my son. Akala ko patay na pero buhay pala siya. And this is a picture of repentance and restoration dahil yun po yung Panginoon nating Diyos. When we come clean of our unrighteousness, our sin, God restores us. Yung status natin bilang anak ng Diyos ay hindi nagbabago kung tapat tayong lalapit at kung tapat nating aalalahanin ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Tulad ng lubos na kagalakan ng Ama na patuloy na nagmamahal sa atin kahit tayo ay nagkakamali na lang palagi. Gayon din ang wagas na pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. At ito ang warning ngayon ni Jesus. Hindi lang sa mga Pharisees noon at pati na rin sa ating mga Christians ngayon. Dahil ang mensahe naman niya sa mga teachers of the law at Pharisees, you are supposed to be spiritual fathers. Why are you rejecting these people that I love? At yun naman yung pinakita ni Jesus. Mahal pa rin ng Panginoon itong mga rejected na mga tao na to. Because in the Father, through me, they are accepted. They are welcomed. This is a reminder to us. Dahil gano'n na lamang kalaki yung party na binigay ng Ama para sa kanyang anak. Parang merong birthday, parang merong anniversary. Talagang nagpapatay pa siya nung pinakamatabang hayop na meron sila. At talagang nag-celebrate yung Ama at nag-celebrate yung lahat na tila ba sinasabi ng Ama sa buong community at sa buong family, masayang-masaya ako na nandito na ang anak ko at dapat masaya rin kayo. It was Jesus' message through this parable to religious leaders who were supposed to be spiritual fathers to the lost, to the needy. It's a reminder to us doon sa verse 7 ng chapter 15, nung sinabi niya, sa gayon ding paraan magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasalanang nagsisisi. Ang kagalakang ito ay higit pa kaysa sa 99 na mga matutuwid na hindi na kailangang magsisi. Ganito na lamang ang kagalakang nararamdaman ng Diyos sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya, alang-alang sa Kanyang wagas na pag-ibig. Ang tanong ngayon,
Ang pag-ibig ba na ito ay naisa sa buhay nating lahat ngayon? Ilang mga anak na kaya, bata man o may mga sarili ng mga pamilya, ang hindi pa makauwi sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga family reunion, dahil feeling nila rejected sila. Ilang mga pamilya pa rin ba ngayon ang hindi mabuksan-buksan ang kanilang mga pinto, ang kanilang mga tahanan sa mga naglayas na at mga taong nawalan ng landas na sa mga pamilya nila? Hindi kaya't ito na ang oras na tinagda sa atin ng Diyos upang maitaguyod natin muli ang ating mga tahanan bilang mga tahanang puno ng pag-iibigan, tahanang puno ng ginhawa at kapahingahan. Hindi ba't pagod na tayong lahat sa pakiramdam na parang lagi na lang may galit, lagi na lang may tension, lagi na lang may conflict sa tuwing may family reunion. At laging may isang tao, laging may isang anak, laging may isang niece, laging may isang nephew, laging may isang tsuhin o tsahin na hindi maka-attend dahil hindi maayos-ayos yung relationship ng pamilya. This is the time now to remember the love of God. Now is the time to remember the love of God. Because maybe that is the challenge for us all in this worship service, in this study of Scripture. Sabi nga nila, action speaks louder than words. And that exemplifies my own father, Deacon Nemi Miguel. Alala ko, nanonood kami noon nung bata ako sa sinehan. Kaming dalawa lang, nanonood kami noon ng Land Before Time. Sa mga kapanahonan ko, mga kapwa ko, 30 plus year olds, naalala niyo siguro yan. Yung movie about dinosaurs, no? At kahit anong kulit ko, palipat-lipat ako ng upuan kada minuto sa loob ng sinehan, pasensyoso yung tatay ko, si Deacon Nemi, na hinahayaan lang ako mag-enjoy, na nanonood at palipat-lipat ng upuan every minute. O sa tuwing sinasama niya ako sa mga site visits niya noon sa Laguna, sa Cavite at Batangas, sasadyain talaga niya na dumaan kami ng Rose and Grace Restaurant para lang makakain ako ng paborito kong lechon paksiw. Ganun na lamang yung tatay ko. And that to me reflects the truth that action speaks louder than words. Yung father sa parable of the prodigal son, hindi na niya kailangang sabihin na I love you doon sa anak niya. Bakit? Actions were enough to prove how much the Father loved. And the greatest act of love na ginawa na sa atin ng Diyos ngayon ay ang paghandog ng kanyang anak sa bawat tao upang mabigyan tayo ng buhay. Buhay na masagana, buhay na ganap, buhay na walang hanggan. Kaya naman sabi sa 1 John 4:19, bilang application natin, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya sa ating pangwakas at application, tularan natin ang halimbawa ng ating mapagmahal na Ama. Unang-una, sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating mga tahanan at simbahan sa mga naligaw ng landas, gaano man sila kahirap tanggapin at mahalin. Sa mga outcasts, sa mga lumayas at pinalayas, hindi pa huli ang lahat. Pwede pang ayusin at pwede pa nating aregluhin ang mga gusot at problema ninyo sa inyong mga pamilya. Hindi kailangang habang buhay may galit sa mga puso ninyo. Sa mga pamilya, ito na ang pagkakataon at panahon ng paghilom ng mga sugat ng kahapon. Pakinggan natin ang isa't isa. Bawat panig at bawat boses ay bigyan ng pagkakataong makapag-express ng kanilang damdamin. Aminin at akuin ang kasalanan na dapat aminin. At pag-usapan at talagang i-express sa bawat isa ang mga hakbang na gagawin ninyo bilang isang committed na pamilya na ayusin ng sama-sama ang inyong conflict, ang inyong problema. That's number 1. Number 2,
sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga amang naghihirap at nagdurusa. Fathers who are broken emotionally, economically, spiritually, huwag po nating palampasin ang pagkakataong makaabot ng tulong sa mga nangangailangan. Maghanda tayo ng mga bag na madaling i-compile sa ating mga sasakyan, sa ating mga tahanan. Maglagay tayo ng mga pagkain na hindi madaling mabulok, ng mga magagandang damit, at ipapanggamit na maaari nating maibigay tulad ng toothbrush, shampoo, tubig, at iabot natin to sa 3 o 4 na mga pamilya na makikita natin sa lansangan, sa mga janitors at security guards ng ating mga kondo, ng ating mga negosyo, ng ating mga villages at barangays. Silang mga kumakayod araw-araw. Happy din kaya ang Father's Day nila? Bigyan din natin sila ng halaga. Dahil handa tayong tumulong sa kahit anong paraan. At pangatlo, sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga anak at pamilyang iniwan na ng tuluyan ng kanilang mga ama. Alagaan natin yung mga pamilya at anak na nawalan na ng ama dahil pumanaw na sila o dahil hindi na talaga nagpakita yung father nila sa buhay nila. Sana malaman ninyo, to those of you who feel bad whenever Father's Day comes because you never experienced a father in your life, I hope and pray na kami dito sa church ay ma-express namin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa inyo who feel like the Father's Day is the worst day ever because of your experience with your earthly father. Sabi nga ni Pastor BJ sa aming group chat, it is a happy Father's Day only because of what our Heavenly Father has done for the praise and glory of His name. At pinadala niya sa amin ang una Juan 3:1-3. At sinabi doon, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga tayong mga anak niya. Kaya hindi tayo nakakakilala ng mga tao sa mundo dahil Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. This is only possible because in verse 1, because of the love of God, ang pag-ibig ng Ama sa atin. Nawa ay maging paalala ang araw na ito, ang Father's Day na ito, na tayo bilang mga tinawag na anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay meron tayong Ama na tapat, mapagmahal, at hindi nagmamaliw. Let me now pray for all of you fathers, biological, adoptive, or spiritual. Bow down your heads. Panginoon, what a privilege for me as a pastor and as a father myself na ma-bless at maipag-pray ang mga kapwa kong mga tatay. Lord, bless them so that they can be a blessing to others. Just as you called us through Scripture to be able to make disciples of all nations, I pray for every father to become a disciple maker, na madisipulo nila ang kanilang mga anak sa iba't ibang paraan, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sa pagiging mabuting example, sa kanilang pagiging excellent sa kanilang mga negosyo at trabaho, sa kanilang mga hobby at interest. Lord, bless them so that as they become excellent fathers, hindi man sila perpekto at hindi man kami perpekto, Panginoon, alam po namin na meron kaming perfect na Ama na maaari naming puntahan,
maaari naming takbuhan, maaari naming kuhanan ng inspirasyon so that we can be better fathers day by day. Thank you, Lord, for hearing us. In Jesus' name, amen and amen. Kaya naman, Panginoon, ito ang aming panalangin sa aming simbahan. Naway aming ma-live out ang mensahe na ibinibigay niyo sa amin, hindi lang para sa mga ama, pero para na rin sa bawat miyembro ng pamilya at miyembro ng inyong simbahan. Na naway ang bawat pintuan ay inyo nang bubuksan upang ang bawat tahanan ay maging lugar ng ginhawa, ng pag-ibig at kapahingahan. Naway ang bawat ama na nagdurusa emotionally, economically, physically ay maabot ng bawat miyembro ng simbahan, lokal at ng iglesia sa buong mundo. At panghuli, naway maalala namin na may mga magse-celebrate ng Father's Day ng malungkot dahil sa kanilang experience sa kanilang mga tatay. Ngunit naway maabot namin sa kanila at ma-express namin sa kanila ang inyong wagas na pag-ibig bilang aming alibughang Ama. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless po. See you next Sunday.